Pilipinas, magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ho napapanood sa pamamagitan ho ng aming mga digital platform sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ganon din ho sa aming website, bitagmedia.com at sa mga sumusunod ho ng mga Facebook pages. Pwede ho sundan sa Bitag Live, .com/pambansang sumbungan. Yan ho'y sa pambansang sumbungan sa Bitag Live ng facebook.com/Bitag Ben Tulfo Journalist. And sa PTV4 mga bossing, ang aming tahanan ho talaga pagdating ho sa public service. Kaya lang napapanood ho ang mga segment na ito sa umaga ho. People's Television Network sa umaga sa Bitag Live tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa morning ho to. Ito ho ang nag-iisang pambansang sumbungan sa Bitag. Ang mga buwaya naglipana sa social media, mga pusakal, nagpipiesta. Tulad nitong si Freddy Damayo Banwa. Si Mr. Freddy Banwa, hindi niya po tinapos yung bahay ko. Arkitekto kung magpakilala. Yung pala hindi ka naman rehistrado sa PRC. Palpak ang trabaho, pera lang ang habol sa mga biktima. Balatan si Freddy Banwa. Dito sa pambansang sumpungan. Pobreng school guard, nagpasaklolo. Ako po ay disgrasyang sumalpok sa nakaparadang police mobile. Dinedma kasi ng school principal na kanyang amo. Ako po ay inutusan ni Mr. Lau para magbayad ng electric bill ng aming eskwelahan. Kung hindi inutusan, hindi sana nakabangga na sasakyan ng gobyerno. Nang ako po ay ginagamot, ako po ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono kay Mr. Lau. Hindi po niya ako tinulungan. Ako po ay nakadinig pa ng isang masamang salita galing sa kanya. Among school principal, sa halip na tumulong, galit at bulyaw, tinamo ng kawawang sikyo. Alamin ang buong kwento. Lahat ng yan, iimbestigahan at susolusyonan dito sa pambansang sumbungan. Bitag! Mga boss, sa inyong panunood ho ng pambansang sumbungan, marami ho kayong matututunan ho at klase-klase ho mga panloloko, modus, o panlalamang, o di naman ho kayo mga malalaman nyo ho kung sino mga abusado, kung sino ho yung mga sa kapangyarihan at sino mga pag nireklamo ho sa amin, wala ho kaming tinatanggihan, lalo na kapag yung mga taong may nasa katungkulan. Pero itong sumbong na to, matututo ho tayo kahit sino, no? Dahil sa panahon ho ng pandemya, karamihan ho sa atin sa loob ho ng bahay ho natin ngayon. Kaya lang, nag-usbungan, naglabasan ho yung mga manggagancho at mga dorobo. Online nga lang, lalo na ngayong pandemya. Alam nyo, kailangan lang computer, internet, at kanilang puhunan mga boss. Ito ho yung kanilang matatamis na dila o di naman kayang pagpoposto ng kung ano-ano na ikay magpapaniwala, mag-iingat ho kayo. Kaya ho may pambansang sumbungan nang makaiwas ho kayo sa patibon panloloko ho ng mga manggagancho sa ating lipunan. May mga panloloko sa produkto, panloloko sa serbisyo, iba't iba, trabaho, relasyon, kasama ho dyan, online romance kung tawagin ho, ano? At mga panloloko rin ho doon sa sinasabing professional services na hindi naman totoo. Eto hong sumbong nakilala ang isang bogus na arkitekto sa carousel application para iparenovate ho ang kanyang bahay. Ngayon, mga boss, matinik at magaling ho ang manloko itong bogus na arkitekto. Kaya mahalaga ho, malaman ho ninyo para ipakakalat ho natin ang kanyang mukha at pasikipin ho natin mundong kanyang ginagalawan nang hindi na maulit, baka tularan pa ng iba. Nakumbinsin niya magbayad ng halos 1,000,000 piso ang kanyang biktima. Abay, maksimbilis ng kidlat, bigay naman agad. Baka kilala nyo kasing dorobo na to mga boss, baka kapitbahay nyo o di kaya kaibigan nyo, maaring kamag-anak nyo. Kakahiya, hindi ho ba? Sa Bitag ho, hindi ho kami nagdadalawang isip na talagang ilantad ang mga mukha ng mga dorobo at mga listahan at mga mukha nila para nang sa ganun iparada ho natin. Baka kilala nyo kasi mga boss, eto panoorin. Sir Ben Tulfo, ako po si Caroline Grame. Lumalapit po ako sa iyo na sana po matulungan niyo po ako na maparusahan yung contractor ko na si Mr.
Freddy Banwa. Hindi niya po tinapos yung bahay ko. Nag-worry din po kasi ako na meron pa po siyang mga tao na maloko. Sa katunayan po, marami pong tao na lumalapit sa akin. Yung mga tauhan niya po na hindi niya po pinasasahod ng tama. Ako po si Abigail Feldrihan. Nagpagawa po kami ng bahay sa Dasmariñas, Cavite at nagbayad po kami ng buo kay Architect Freddy Damayo Banwa. Kahit toilet bowl hindi mo nabili ang nanay ko. Ang daming wala sa eskwela. Ang lakas ng loob mo gumamit ng titulong architect. Lubos kitang ginagalang. Yung pala hindi ka naman rehistrado sa PRC. Sir Ben Tulfo, dapat matigil na ang pandarambong ng taong to na si Freddy Damayo Banwa. Kaya nga ho mga bossing, meron ho pambansang sumbungan. Pagsusumbungan yun para ilantad ho natin ang mga makakapalang mukha. Alahong magawa kundi manggancho ng kapwa. Eto ho, bigyan ho namin kayo ng sideline or detalye ho. No? 2020 January, gamit ho ang Carousel online application, nakilala ho ni Abigail ang architect kuno na si Freddy Damayo Banwa. Nagpadala ho ito ng company profile at nagmamalaking miyembro raw siya ng Philippine Institute of Architects. Tingnan niyo ho ng maigi, ano? Lagi ho claim yun, ha? Dahil sa ganda ng company profile at galing magsalita itong bogus na arkitekto, at agad siyang nagtiwala. Ngayon, nagbayad ho siya ng 916,000 pesos February 2020. Nagsimulang renovation, subalit abay nadismaya ho yung biktimang, si Abigail. Nang makita niya sablay ang pagkakagawa nito. Nabasa raw kasi, nabasa ang kanyang mga gamit sa bahay dahil sa 4 na buwan bago ikinabit ho yung bubungan ng bahay. Ang nagrereklamo hong si Abigail ay nasa Canada, kaya ang kanyang katiwala habang pinapagawa ang bahay ang kanyang kapatid. Nang magreklamo sa barangay, etong kamag-anak at kapatid ho nila Abigail, through Abigail sa Canada, siya ho'y nadiskubre ho nila marami palang naloko na itong arkitektong bogus na nakikita nyo ang larawan ngayon. Nakikita nyo sa loob pa ng simbahan, may pa-profile pa tong kolokoy na Freddy Banwa. Ito ho'y Freddy Banwa. Okay? Yan hong inarereklamo. Mga boss, well, dito ho sa pambansang sumbungan, inilalantad ho namin yung modus na maging familiar ho kayo, pakinggan, sundan na maigi, nang hindi ho kayo maloko. At dito ho, hindi para makagamit kayo ng modus, may kontra-modus agad tayo rito sa ating ginagawang pambansang sumbungan. Sa linya ho ng telepono natin, sa online, sa messenger ho natin, si Abigail Feldhiran, okay, sa Canada ho siya. Magandang hapon dito sa Pilipinas, Abigail. How are you? Magandang hapon po, Sir Ben Tulfo. Alright, Abigail. Ikay na biktima ng modus at talagang para sa akin, sa umpisa pa lang, ang mga mandarambong manggagancho, pinoprofile na nila ang kanang prospective victim kung sinong bibiktimahin. Hindi kita masisisi ikay nasa Canada, although magulang mo rito sa Pilipinas at naintindihan kong sitwasyon mo. Kaya lang itong experience na sinusumbong mo sa amin, all points bulletin tayo. Ang salitang all points bulletin, APB, in the United States and even Canada, is giving alert sa lahat ng mga kababayan ho natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao nang matigil ho ang kanyang panloloko. Okay? So this is the best that we can do. Now, una sasabihin ko sa inyo, ikaw ba'y umuwi ng Pilipinas that time or pinondohan mo yung bahay na pinapagawa mo para sa magulang mo ba to or para sa iyo? Para po sa mother ko po, sa magulang ko. Okay. So, how old is your mom? Ilang taon ang kayong nanay nyo? Senior citizen na? Mag-67 po siya sa November. Alright, that's senior. Okay. So in other words, nakuha mo itong si Freddy Banwa na bogus na arkitekto na makikita nyo ngayon sa litrato. Mukhaan nyo ho na maigi kasi baka kapitbahay nyo ho ito nagtatago. Wanted na ho siya ngayon sa bitag dito ho sa pambansang sumbungan. Ilalantad ho natin
Abay, pagmasdan na maigi ang kanyang mukha, hugis ng mukha, ilong, mata, bibig, at yan ho'y makikita ang pangangatawan, para ho siyang wanted. Na parang kumbaga, ito'y, pwede ko na hong sabihin siguro, Philippines Most Wanted. Sa kapanloloko. Okay, Abigail, babalikan kita. So, paano mo nakilala to? Ito ba'y nirefer sa iyo? Or meron na pakapagsabi sa iyo na ito yung arkitekto, gumawa? O paano mo nakilala to si Freddy Banwa? Sinimulan po ng mother ko yung house renovation namin on her own. Okay. To give you a little bit of history, may mga chronic na sakit na po si mama. Okay. So lagi niya sa akin sinasabi at the end of the day na pagod siya. Mhm. Ako naman, nasa malayo ako, naiisip ko na kunin na sa kanya yung plano namin. Mhm. Dahil po malayo ako, naghanap po ako sa internet. Okay. Mhm. Doon nga po sa Carousel. Doon ko po natagpuan yung Rech XL Nelly Rich na glass Okay. and aluminum supply. Na, Okay. Yun po yung chinek ko na naka-register sa DTI. Okay. Mhm. Mhm. Doon po ako inintroduce ni Samuel Carion Mhm. na meron silang isang architect na nagngangalan na Freddy Damayo Banwa. Okay. Tapos po, binibentahan po nila ako ng drawing ng 15,000. Gagawan daw po ng drawing. Sabi ko na hindi na namin kailangan ng drawing kasi meron naman ng nakatayong bahay. Okay. Um, In short, Abigail, in short, I'm not trying to cut you here. You just want Yes. a renovation. Parang- una po, ang plano, yung bubong lang po namin. All right, okay. po, Papalitan yung bubungan, okay? At saka kunting ayos sa loob, pintura, parang ganon. Initially po, wala pa po yun. Purong bubong lang po kasi po, inanay na po yung trusses namin, na wood trusses po yun eh. Wood, So ang okay, plano, okay. steel trusses, may ceiling at electrical po. All right. So, ilinawin, ang ibig sabihin ng trusses, mga bossing, kung kayo'y nanunood, at lalo-lalo na nanunood lang, ang trusses, so yung normally, bakal ho yun. Bakal ho yun nakatayo para lalagyan ho ng yero or di kaya. Pag ang trusses ay kahoy, ay nagiging susceptible ho yan sa mga anay. O nililinaw natin. O, tama ba tayo rito, Abigail? Okay? Ang gusto mo lang, Tama po. mapalitan yung bubungan kasi inaanay na yung trusses. Yung mga parang ganon, di ba? Dahil Tama kahoy na gusto mo mapalitan ng bakal pagkatapos papatungan ngayon ng yero. Okay? Mas matibay yun. Mhm. So anong Tama. nangyari nung usapan ninyo? Ayan, ay nakikita ko So naman na usapan po, pinalitan niya. tumatawad po ako sa presyo. Una po, gusto ko lang labor kami bibili. Okay, Tapos po that's good. nakumbinsi ako kasi nga po napapagod si mother Mhm. na lahatin na nila, labor sa materials. Okay. Hindi ho ako nakatawad, hindi ho binigay nung Rich Allen Rich yung tawad ko. Mhm. So hindi kami nagkasara, Sir Ben. Okay. At nagsimula akong makipag-usap kay Fred Mhm. para bang nakumbinsi niya ako na hindi papayag yung Rich Allen Rich sa tawad ko. So, magpapadala na lang siya ng sarili niyang company profile na Pelicon. Parang i-assume ngayon ni Freddy Banwa. Opo. All right. Okay, from the first contractor na ito na ngayon si Freddy Banwa. Opo. Alright. Doon po siya nakilala sa first, pero po hindi po nagkasara sa una. So, nagpresenta po siya na papadala niya ako ng company profile. Okay. Saka willing siya na ibigay yung presyo na gusto ko. All right. So, in short, kilala niya rin yung unang gumawa. Hindi tinapos. Tama? Dahil hindi kayo nagkasundo. Hindi po nasimulan ng unang kumpanya. So, Kasi po, inassume agad hindi ni po Freddy. Opo, nag-offer po siya ng mas mababang presyo, tapos doon na po ako nahulog. All right. So, in other words, dahil murang presyo niya, inassume niya ngayon, nagbigay siya ng kanyang estimate for the labor and repair, kung sabihin na natin.
Yung bang Opo. materyales ba sa kanya o sa inyo? Or lahat na sa kanya? Everything? Lahat na po sa kanya. Alright, okay. Kung kayo'y nanonood ho sa Pambansang Sumbungan, matututo ho kayo kasi itong mga bagay na ito, iniimbestigahan ho namin. And follow us here kung kayo'y magpapagawa ng bahay. Although, una sa lahat si Abigail, mapapatawad ho natin, maaawa ho tayo. Kasi sa Canada ho siya. Are you a Filipino-Canadian? Phil-Canadian ho ba kayo? Opo, dual Alright. citizen po ako. Okay, ngayon, because mahal na mahal mo magulang mo, gusto mo lang mapatayo, maayusin yung bubungan ng iyong magulang na may sakit na 67 years old. Chronic fatigue kung tawagin. So, on that, dahil may nagmagandang loob, itong si Freddy Banwa, nagbigay siya ng murang presyo at pagkatapos doon, umokay ka. Opo. Alright. So, siya na ang nagbigay, siya na ang nagpalit ng bubungan mo, tsaka yung mga trusses. Opo. Nagpakilala siya ng arkitekto siya. Opo. Yun po ang Sinabi niya na pakilala. arkitekto siya. Opo. Meron din po akong recording lahat po ng pag-uusap namin using that title. Alright. So, nakikita nyo sa larawan, mga boss, hindi mukhang arkitekto, mukhang panadero sa isang bakery. O di kaya, kung minsan, gumagawa ng fishball para ititinda. Yan ho si Freddy Banwa. Bakit alam niyo ho ba bakit? Alam mo ba kanina, Abigail, sinubukan naming tawagan ang telepono na nakuha namin sa iyo. Hindi sasagot, tahimik lang. Nagkunwari kami para maintindihan niyo, boss, kung paano kami magtrabaho para makuha. Nagkunwari at ang kanyang girlfriend siguro ang sumagot. In short, doon sa nakita na namin, ayaw makipag-usap. And nabigay mo ang bayad sa kanya, o dumaan sa kanya, dinaan mo sa nanay mo, or dinaretso mo sa bangko? Ang binigay niya pong pangalan, si Rose Ann Reponte, na Oo. BPI account po. Na BPI sinabi niya account. sa akin na accountant ng Pelicon po si Rose. Okay. Yun ang mga claim niya, pero hindi natin alam. So, in other words, nakuha niyo naman yung pera. Opo, nakuha niya. Nag-start ba agad siya? Nakapagsimula ba siya sa kanyang iyong bahay mo? Simula niya nang ayusin yung bubungan, tanggalin yung mga trusses. Opo, nagsimula po kami ng February, nagbayad po ako ng down payment na 92,000 sa Okay. kontrata namin na 230,000 Okay. ng February 21. Okay. At nagsimula po sila tanggalin yung lumang bubong February 24. Alright, sige. Ika-Lunes po. Mhm. Pero nakikita ko parang pati sa loob na inayos-ayos niya, etc. Yung nga lang parang may nasira dyan dahil hindi agad nagawa yung bubungan, tumulo, nabasa yung mga gamit nyo. Tama po. Ang Pero usapan po yung namin, gamit Freddy, nyo, ang nanay mo, umalis muna dyan para maisagawa yung sinasabing renovation. tama po. Nagrenta Alright, po okay. sila ng isang room Okay. habang ginagawa po. Alright. Kalaunan po, gusto ko po i-mention, Sir Ben, una po, bubong lang po yung gusto namin pagawa. Okay. Nag-offer po si Freddy ng floor plan. May mga drawing po siya sa aking pinapadala eh. Okay. Nagkataon po na yun talaga yung plano ko na ipa-move po yung banyo namin sa gitna at palakihan. Alright. Mhm. Doon na po ako ulit na kumbinse ng pangalawang kontrata. So, una pong kontrata, 230, pangalawang kontrata, 650 po. Alright. Sige, tatanungin na kita, Abigail. So, anong nangyari? Iniwan ka sa ere? Nag-disappear na siya? Sinasabi niya ba, kulang na ang pera mo, progressive? Ito yung sinasabi ko sa tinatanong ko kasi hinahanap ko muna. Kasi may hinahanap akong katangian sa mga taong manloloko na talagang pinoprofile kung sino ka lang lolokohin. Ano? So let me see if you fit that profile habang nanonood. And I'm not blaming you for this because Yes. kasi kasalukuyan, ikay nasa Canada, tama? Opo. Where in Canada are you now? I'm in Calgary, Alberta po. Sa Calgary, Alberta. So as we speak, nakikita nyo live ho yan sa Calgary, Alberta, Canada, si Abigail. Sige, Abigail, in short, dalawang kontrata, bubungan muna 200,000, pagkatapos sinundan niya ng mga 600-something thousand na magkakahalaga ng 900,000 doon na sa mga renovations sa floor, binago niya yung floor plan. Opo. Sinusumite niya opo. ba? Sinubmit niya ba sa iyo yung plan, yung floor plan, the design?
Napakasimple lang po na drawing, hindi naman, Alright, kasi oh. bungalow lang Okay, naman yeah, po I yun. understand. Meron bang nagmo-monitor? Meron bang tumatao, tumitingin doon na yung paggawa niya? Or, On our side, wala po talaga na Alright. kaming kamag-anak na lalaki. alright, Pumanaw sige. na po ang aking tatay noong 2013. At ang tumatao lang po talaga sa bahay namin ay ang aking nanay Alright. at ang aking kapatid. Ilang taon yung kapatid mo? Mag-24 po. Kasi, so walang alam pa to kasi siguro nagtatrabaho. Tama? Kasagsagan po to ng COVID-19. Alright, okay. So may mga lockdown po. Alright. Nagpaliwanag ba sa iyo itong si Freddy Banwa kung bakit hindi niya napagpatuloy? Ito ba'y sinabi niya dahil COVID-19, nahirap yung trabaho? Kasi we also have to understand dito, kasi it seems to me that nagawa niya yung first contract sa bubungan, second contract doon sa sinasabing sa floor plan na. Ano daw bakit hindi niya tuloy? Dahil nag-ECQ? Ang nangyari po, hindi pa po tapos yung unang kontrata, pinagsabay na po yung dalawa. Alright. Wala namang masama roon. Okay, walang masama roon, Abigail. Basta't importante na tapos. Kung pinagsabay niya, cut short na yun, Ngayon, nakikita ko may mga ginawa sa labas, sa loob ng bahay. Kasama to doon sa kontrata, di ba? Hindi niya ba Opo. sinabi sa iyo, Abigail, kinapos ka ng pondo, kaya kinakailan dagdagan, hindi niya manasabi, or Abigail, medyo kukulangin tayo rito? Meron pong red flags na sa huli. Gusto ko po i-mention, Sir Ben, ang tagal niya bago kinapit yung roof panels. Kaya po nalusak lahat ng furniture ng nanay ko na binili pa nila ng papa ko bago sila magpakasal. Alright, so, So, okay. Ang nangyari po, nagsasuggest siya, kasi magaling po siya makipag-usap in Okay. English or Tagalog Sabi niya, for augmentation daw augmentation, ibig sabihin, papalitan, magdadagdag na naman. Magdadagdag, yeah, oh. Nagdagdag po ako, kasi So, nagdagdag ka ng wala po another sa amount. wala po yung bahay. Okay. Nakakuha siya sa akin ulit ng pera, bukod dun sa 230 saka sa 650. Tapos po, napansin ko, dun po sa unang kontrata, ang sabi niya, kasama po ang pag-develop ng face ng bahay. Yes. Tapos po, kalaunan, sinisingil niya ako doon. Alright. Okay, Pinakita ganito. ko sa kanya yung usapan na yon. Alright. So, ngayon, let's talk. Dito muna tayo. Nakuha ko na lahat yung sumbong mo, face, yung first contract, second contract. Nagpadagdag uli siya at binago niya yung facade ng bahay. Tama? Sabi niya po sa akin, kasama po yung Kasama facade sa daw. development. Pero po, kalaunan, sinisingil niya po ako doon. Okay, sige. Sinisingil ka. Ngayon, tell me, ano ba nangyari sa usapan ninyo? Ikaw ba iniwan siya, basta't iniwan ka lang, pinabayaan ka lang, hindi mo na siya makontak? Kasi po, sinabi ko po sa kanya, i-waive ko May retention. contract. Anong nangyari? Kasi po, as per contract, i-release lang po yung natitirang pondong yun pagtapos na po at Tama. masaya yung matari. Oh, yes. Sabi niya sa akin, napaka-importante na i-release ko yun para matapos ang proyekto. So, Okay. nakatutok po yung utak ko na matapos. Alright, sige, ganito. Ang retention, mga bossing ko kayo nanonood, yun parang hindi niya pwedeng kunin at ang retention ibibigay mo na sa kanya kapag natapos na yung bahay. Kumbaga, yun ang parang security mo. Just in Tama. case may mga mali pa siya, pwedeng gamitin yung retention. Pwede mong Tama. gamitin kasi i-hold mo sa kanya yon. So may retention kang, magkanong retention na dapat? Yung parang 10% po. Okay, sige. Ngayon, tanong ko sa iyo. So, sige, okay na tayo sa sumbong mo, para mabilisan. So, anong ginawa? Iniwan ka na lang? Hindi na nakipag-usap sa iyo? Hindi na pwede matawagan? Hindi na tatawagan? Hindi na po ako nag-release ng pera. Pero, yes. Opo, tapos po, tigil trabaho na po. Okay. Ah, So, hindi na siya makontak? Hindi mo siya makontak? opo, ang hirap. Nung
nung gumawa na lang po ako ng public post sa Facebook, doon na lang po siya ulit nagparamdam. Nagparamdam. Tinatawagan ko siya, gusto ko siya So, kausapin. pag sinabing nagparamdam, anong ibig sabihin? Anong nangakong babalik, gagawin? Kasi ako, Abigail, I have to walk through yung mga nanunood sa atin nang matututo rin at maintindihan para hindi na magamit ang ganitong klaseng stilong modus. So ngayon, nagparamdam siya. Anong ibig sabihin? Nagpakita sa Abigail, buhay pa ako, humihinga pa ako, di ako tinamaan ng COVID-19. Yung bang ibig sabihin? Or buhay pa ako, Abigail, okay pa tayo, pero kailangan bayaran mo ako additional. Yung ba sinabi niya? Or bahala ka sa buhay mo? Hindi po. Tinatawagan ko po siya sa cellphone niya. Hindi po Hindi siya sumasagot. sumasagot. So nag-email po siya sa akin pagkatapos ko ipubliko yung mukha niya. Anong email niyo sa iyo? Sige, bilisan natin. Anong in-email niyo sa iyo? Sabi niya sa akin, ang sinasuggest niya John Serven na magtulungan na lang tayo. Sige, ako natatapos ng granite counter, nakapag-down na ako ng cabinet. In other ako words, na lang- nakipag-negotiate siya sa iyo. Opo. Sabi Wala niya, ka bang may nakita ka bang sinseridad sa kanya o walang sinseridad, salita lang siya? sa daming pangako niya na Alright. hindi naman nakakatotoo. Wala. Okay. Ano na lang po yun? Alright. Drawing na lang. Okay, sige. Sa makatuwid, and after that, tsaka ka lumapit na sa amin sa bitag para ipa-operating to. Alright, Opo. sige, ganito na. Para maintindihan ng mga nanunood sa pambansang sumbungan at may makukuha ho kayo rito na something na hindi kayo iwas-iwas modus na ho to, ano? Sa part of the public service na ginagawa ho namin, we walk through doon sa sinasabing, sige, i-walk through namin kayo sa sumbong. Simple lang. Ang nakikita ko rito, Abigail, alam niya kasi yung kalagayan mo na hindi ka pwedeng pumunta ng Pilipinas at ang transaction mo lang online and bayaran dito ay ibibigyan mo sa kanya ng bayad kasi alam niya hindi ka pupunta rito. So, malakas ang loob niya. Siguro may intensyong siyang bayaran pero ngayon sa nakikita niya, mapapasama siya. Kasi itong gagawin natin, ilalantad na natin siya. This is not a shame campaign. We are now, kumbaga, kung ikaw nanunood, Freddy Banwa, lumutang ka. Kasi kung hindi, aaraw-arawin ka namin, ang mukha mo na yun, lalabas sa parang wanted. Yung wanted na yan, sasabihin na, panlilin lang na yan. Ngayon, una sa lahat, hindi mo na siya matawagan, Abigail, kaya pumunta ka na sa amin, nakabayad ka na sa kanya, at ang gusto niya, walang retention, hindi mo pwedeng i-hold yung retention ko, bayad ka lang ng bayad. So, na-profile ka, nakita niya ang nanay mo may sakit, helpless. Ikaw kausap niya, sa Canada ka. Yung kapatid mong 24 years old, hindi pa maasahan yun kasi hindi naman nakakaintindi. So, kayong dalawa nag-uusap. And most of the time, walang tao ron sa site to check on yung proyekto. Kaya kung kayo ho'y magpapagawa ng bahay kapareho nito, natututo ho kayo rito, wag niyo pagkakatiwala. Kahit na arkitekto pa yan, kahit na kontraktor na yan, kinakailangan meron kayong titingin. At pagkatapos, Abigail, dito para pag-usapan natin, progressive billing ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin ng progressive billing? Kung ano yung kontrata, hindi mo agad binibigay. Meron kang mobilization para mag-umpisahan. Pagkatapos, accomplished billing. Ibig sabihin, nag-bill ka based on accomplishment, tsaka mo i-release. Ngayon, hindi po pwede yung continue. So nakita niya, na-profile ka, okay, madaling maloko to kasi nasa Canada ka, ang nanay mo, pobre naman, di makatingin. So, you are at His mercy. Kaya itong sa ginagawa natin ngayon, para maiwasan na yan sa susunod pagbibili o magpapagawa ng bahay, lahat nakasulat dyan at yung progressive billing after kung ano yung na-accomplish. So, hindi nangyari yon. Hindi rin nangyari na ayaw niyang magbigay ng deposit or yung sinasabing retention. I-retain mo muna yung amount na hindi niya magagalaw. Ang gusto niya, walang retention, bigay ka lang ng pera. So, he took advantage of you. Talagang pinagsamantalahan ka, kaya nilalantad natin. So, ganitong klaseng modus na to. Ang problema natin dito, hindi siya legitimate architect at wala siya roon sa sinasabing sa PRC na nagpapatunay siya ay arkitekto. Alright, ngayon, sa telepono, pwede natin tawagan itong pwede ba natin tawagan ito ngayon? Dito muna yung sa ating Regulatory Board of Architecture, kung po pwede. So, anyway, kami ho nagsasabi sa inyo na talagang sinusundan ho natin para sa susunod pag nagpagawa ho kayo ng bahay, check yung kontratista, check yung kanyang lisensya, check anything na magtutugma doon
sa sinasabi niya para ma-check natin. Dahil ngayon hong panahon, madali naman ho i-check lang online para makita agad kung ano yung mga, kung talagang lihitimo o hindi. Kaya lang mga boss, sabi nga natin, mag-iingat ho kayo ngayon, pandemya. Ang dami hong gumagawa ng modus. Ito ho yung sinasabi natin, modus using the internet. May iba naman cybercrime na ho to. Kayo ba'y nagkita ni face-to-face, eyeball to eyeball? Hindi po. Sa sa ano lang, sa ganitong transaction lang? Opo, online Alright, lang po. okay. Sa telepono. Okay, sige. Diyan na, Abigail, ano? Okay, sa linya ng telepono ho natin ngayon, ano? Mga bossing, ito ho ang Chairman ng Professional Regulatory Board of Architecture, si Architect Robert Sack. Magandang hapon, Architect Robert Sack. Magandang hapon po sa inyo. Yes, yes sir. Sir, kami ho'y dudulog lang sa inyo kasi apparently meron ho tayong Phil Canadian. Siya ho'y hindi nagpagawa ng bahay at yung kanyang kausap na nagpakilalang arkitekto, yun ho, ano? At this point, hindi ho makapunta rito sa atin after Architect Sack. No? Yes. Itong Phil Canadian na si Abigail, nasa Canada, Alberta, Canada ho lang siya, no? So, Yes, nakikipag-transaction siya doon sa arkitektong ginawa naman ang bahay na parang at this point nowhere to be found at ang ganyang pakilala arkitekto ho siya. Ano hong advice ho ninyo, Architect Sack, para nan sa ganoon, public service na rin na wag hong maloko yung ibang kababayan ho natin na mga nagpapanggap na arkitekto? Initially ho, siguraduhin ho natin kung ano talaga ang status niya, kung totoo ba siyang professional, Okay. siya ay registered and licensed architect, Mhm. or hindi naman talaga okay. Mhm, mhm, mhm. Madali naman hong gawin yon. Dalawa yung paraan. Isa yung mabilisan, Mhm. pwede hong mag-login siya sa PRC website. Mhm. Tapos pagdating ho sa menu, i-click lang niya on yung menu and then she can go to the verification of license. All right. Okay. Tapos doon ho sa verification of license, pwede niya ho ilagay yun yung name, yung kung sino man ho yun. Mhm. At lalabas sa PRC website ho kung lisensyado ba siya o hindi ho. Okay. Dito ho, So, sige, Architect. and Continue. Yes, okay. Ngayon ho, kung hindi siya lisensyado, ang pwede niya hong magawa ay kasi lalabas ho ito, it's a criminal case, Mhm. hindi na ho admin case, Mhm. dahil hindi siya covered ho ito outside of the mandate of the PRC and our board. Ang lalabas ho yan, dapat mag-file ho siya sa complaint sa regular na court. Mhm. Sa RTC na po siya magpa-file Okay. ng criminal case. Okay. Dahil hindi talagang hindi totoong legitimate, bogus ho Hindi kasi. siya Yes, sir. Yes, sir. All right. Pero kung ito'y miyembro Kung ninyo, siya naman lumabas ho na yung pangalan niya ay confirmed na PRC registered and licensed architect, Mhm. lalabas din ho yon sa website. Mhm. And then she can file a complaint Okay. sa legal division ho ng PRC. Okay. At yung kaso ho niya ay idudulog for hearing sa amin ho sa Board of Architecture. Okay. Pwede siyang matanggalan ng lisensya pag medyo ito'y nalaman na talagang there's an ethical business practice or deceitful act. Yes, sir. That is one of the penalties Alright. pag ang findings ay talagang hindi ho tama yung kanyang ginawa. All right. With that, kasi ganito, maraming salamat ho sa inyo, Architect Sack, na yung binigay niyo ho, public service na rin, natututo ho si Juan de la Cruz, lalo-lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay. And so, sir, kami hindi na namin pwedeng mailapit sa inyo to kasi kumpirmado hindi ho siya lihitimo, kaya regular court na lang ho, talagang staffa, criminal case ho rito. Yes, Parte na to. kasi yan magiging pinakamabilis ho. Oh, yung regular court na to. Thank you so much, Architect Robert Sack, Chairman ng Professional Regulatory Board. Okay? Maraming salamat din po. All right, sige. All right, Mang. Abigail, andyan ka pa. Abigail, this is what we can do.
Simple lang ang ating sasabihin. Abigail, ano? Ako'y mananawagan ho sa inyo at lagas na natin yung mukha. Okay? Kung maaari, for the time being, pwede bang ilagas natin yung mukha talaga mismo nitong si Banwa? Pwede ba lakihan na natin muna buong mukha niya sa screen? Yan. Ang inyong nakikita ay nagpapakilala hong arkitektong bogus. Dorobo ang tingin ho namin dito. Talagang ang kanyang ginawa rito ay pagsamantalahan yung isang kababayan ho natin na Phil Canadian na hindi ho pumunta rito at ang gusto lamang ay makatulong sa kanyang ina, palitan yung bubong ng bahay at ginawa niya ho, nagmagandang loob kaya lang hindi ginawa at iniwan na lang ho sa gitna. So, ang nakakakilala ho dito sa tao na to, pakibigay agad ang itong impormasyon sa bitag. Kami na hong susunod na gagawa. Ay, kung kinakailang huntingin ho namin to, mahahunting ho namin to. So, kailangan lang ho namin ng tulong sa inyo. Siya ho'y inarereklamo pa, hindi pa akusado. Kasi pag inakusahan na ho siya, kinakailangan ipasok sa hukuman. Ngayon, ikaw, Freddy Banwa, ang panawagan ko sa'yo, makinig ka. Nilalantad na namin ang mukha mo. Eto ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, worldwide, nationwide, netwide, makikita yan sa tuwing tinitingnan nila na itong ginawa mong panloloko hindi po pwede. So ano hong kasalanan nitong sa picture na to? Nagpakilalang arkitekto, ginancho, iniwan, pagkatapos maraming pangako doon sa kanyang kontratang ginawa at iniwan na lang. So hindi na ho makontak, pati ho kami hindi makontak. Kung ito ho'y kapitbahay ninyo, kung ito ho'y kaibigan ninyo, kung ito'y kamag-anak ninyo, sabihin nyo ha, wanted na ho siya sa programang Pambansang Sumbungan sa Bitag. At kung ikaw naman, makinig ka, Freddy Banwa, pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo para hindi na uulit ang mga kapareho mong dorobo, kasi para sa akin, dorobo ka kasi pinagtataguan mo si Abigail. So, mapapanood nyo yung panawagan ngayon. Abigail, sige, manawagan ka na sa publiko para maintindihan nila kung anong situations mo. I'll allow you to go ahead and siguro talk to the public dito sa ginawa sa iyo nitong si Banwa. Para sa aking mga kababayan, kung sino man sa inyo ang nakakakilala kay Freddy Banwa at isa din kayong biktima, sana magpakilala din kayo. Gusto kong matapos na yung mga panlilinlang niya at pandarambong niya sa tulad nating nagpapagawa ng bahay. Okay. So, ganito na lang sa amin, okay? Maraming salamat, Abigail, sa iyong tiwala na di sa ginagawa namin ngayon. Hindi pa tayo natatapos dito. Kaya patuloy namin ilalabas yan sa Bitag Live, sa aming program sa television. At ilalabas namin, ipopost natin yan. Kung natakot siya sa iyo na nag-post ka sa Facebook, sabay response siya, dito ngayon, mahirap kasi pag the mere fact na pag pinatulfo ka na at lalong dumaan ka sa bitag, nakakatakot talaga. Kay Banwa, makinig ka, suko ka na, magpakita ka na, ayusin mong problema mo kasi kung hindi, mapupulbos ka sa kahihiyan. Abigail, stand by ka lang, we'll keep you posted and we'll time to time to see kung makakatanggap kami. Ikaw naman, Banwa, malabas natin ang mukha ni Banwa ulit. Okay, sige, pakita natin ang mukha ni Banwa. Ayan, Banwa, makinig ka, Freddy Banwa. Itong aking sasabihin sa iyo, kung totoong pangalan mo, mukha mo dyan. At kung ikay may anak, may asawa, at may mga pamilya, mahihiya sa ginagawa mo. So, bibigyan ka namin ng pagkakataon kung magpapakita ka at pagkatapos ayusin mo ng problema to kasi kung hindi, tutulungan namin magsampa ng kaso laban sa iyo. Etong si Abigail, tanging siya lang ang makakagawa ng pagsampa ng kaso sa iyong kriminal. Kami, magiging daan, titistigo sa ginagawa mo kasi kami na nang himasok na. Pag mambitag na manghimasok, bad news na kayo. Kaya umayos na kayo. Abigail, thank you so much. Okay, again, Abigail, we will be contacting you. We will be mobilizing yung population ng Pilipinas na doon sa panawagan natin. And I know a good citizen will call us, will keep us, and will act as a tipster kung saan makikita at matatagpuan dahil sisikip ang mundo mo, Freddy Banwa. Ito ang estilo namin. At sa iyo, Abigail, maraming salamat. Okay? Maraming salamat keep you po. posted. Mabuhay po We're kayo. not done. We're not done. It will remain in the file and it will continue to be a live file ng sinasabing estilo ng modus nitong si Freddy Banwa. Okay? Alright, good luck to you. Okay. Mga boss, eto ho nag-iisang pambansang sumbungan.
Kaya ho ay pinakita ho natin. Isa ho yan sa mga style ho namin dito, palutangin ho ang tao. Again, kung ngayong taong feeling niya na para siyang pinahihiya, may hukuman naman na pwede nyo kaming dalhin. Doon tayo magkasubukan. Pag isang tao'y inutusan natin at gumawa ng kabutihang loob na sundin yung ating inutos, pero napahamak yung individual, pananagutan natin yung taong napahamak dahil sa utos na ginawa natin sa kanya. Ngayon, ang ibig kong sabihin dito mga boss, may mga taong kapal mukha. Makapal talaga mukha, as in, sobra. Ngayon, kami dito mga boss, isang security guard ho siya mga boss. Understand this, kung hindi kayo mabubuisit. Isang security guard ng isang public school sa Pangasinan, humihingi ho ng saklolo ngayon sa bitag. Alam niyo ho ba kung bakit? Inutusan daw siya magbayad ng kuryente, ng school principal, kaya na-disgrasya ho siya. Alam niyo ho ang disgrasya, ibang bagay na kung hindi natin sinasadya yan, nalalagay tayo sa alanganin, kaya dumarating ho yan. Ngayon, hinaing ho, ang reklamo ho ng pobreng security guard, Sir Ben, kung hindi naman sana ako inutusan at ayaw ko naman disgrasya, hindi naman siguro mangyayari sa akin to. Ang aking lang, parang, eto na nga, parang pinabayaan ako, parang kumbaga nakagalitan pa. Buong detalye mga boss ng sumbong, ito ay panoorin nyo. Ako po si Michael Francis Fortes, dating security guard ng Cato National High School na pinamumunuan ng aming principal na si Mr. Ruben E. Lau. Ako po ay nadisgrasya noong December 13, 2019 sa oras po ng aking duty. Ako po ay inutusan ni Mr. Lau para magbayad ng electric bill ng aming eskwelahan, sakay po ng isang motorsiklo. Kahit alam po ni Mr. Lau na ako po ay walang lisensya para magmaneho. Ako po ay disgrasyang sumalpok sa nakaparadang police mobile. Ako po ay dinala sa pagamutan. Nagpatak-patak po ang mga guro ng Cato National High School para po sa tulong pinansyal para sa aking papagamot. Ako po ay humihingi ng tulong dahil ako po ay nakalimutan na ng aking principal. Hanggang ngayon po ay binabayaran pa po namin ang aming nagastos sa pagpapagawa ng police mobile. Ang gusto ko po sanang mangyari ay akuin na po ni Mr. Lau ang aming nagastos dahil sa ngayon po wala po akong pinagkakakitaan. Umaasa lang po ako sa mga extra-extrang trabaho dito sa amin. Kawawa naman mga boss kung kayo nanonood kinakailangan natin kuminsan yung sinasabing pag-unawa't awa sa kapwa. Pag ikay bato, dapat sa iyo tinatadyakan sa lalamunan. Tulad nitong si principal na to. Nagagalit ho ako 2 taon pa lang ho ang security guard si Michael Fortes sa Cato National High School sa Pangasinan ho yan. Ngayon, December 13, last year, 2019, inutusan lang siya ng principal na bayaran yung electric bill ng nasabing paaralan. Una sa lahat, wala ho siyang lisensya sa motor. So, ginawa niya ho yung sinasabing errand at pagkatapos sa kasamang palad na disgrasya ho yung security guard na si Michael. Sumalpok ang kanyang minamanehong motor sa isang police mobile na nakaparada. Nabasag yung likurang windshield ng police mobile dahil sumalpok ang ulo ni Michael. Tigas ng ulo ni Michael dito, naka-helmet siguro, parang bato rin. Buti siguro, malalaman natin mamaya ng konti kung bakit parang mga wrestler, binabasag yung mga windshield sa likuran. Nagkasundo si Michael at yung police, or presinto na siguro dahil hindi dapat yung police yung presinto na ipapagawa lamang ang nasirang parte ng mobile. Kung titingnan ho natin, may mga insurance ho yung mga sasakyan na ho yan. Bakit kinakailan dumaan pa sa ganito? Ang laking hinanakit ni Michael nang hindi man lang siyang tinulungan, pinakinggan. Kumbaga, parang naunawaan ang kanyang sitwasyon. Pagpapagawa ng sasakyan, aksidente ka na. Nagmagandang loob ka. Nalagay ka sa alanganin. Kumbaga, bahala ka na sa buhay mo. Sinubukan pang makipag-usap ni Michael sa principal na si Ruben Lau.
Lawlaw talagang utak nito. Subalit, ang ginawa ho ni Lawlaw, na binulyawan pa't kinagalitan pa itong si Michael. Inilapit niya ang problema sa DepEd, Department of Education. 10,000 pesos, isa pa rin itong mga barat na to, tapos nagmamadaling buksan yung eskwelahan. Tapos, lamang pa raw, kumbaga, 10 pesos, 10,000 pesos lang. Sus, mahigit 25,000 pesos sa lamin. Ngayon, hindi man lang tumulong ang principal. 25,000 pesos doon sa likuran ng salamin ng sasakyan. Hindi pa kasama ang pagpapagamot ni Michael sa kanyang hospital. Ay kung hindi naman daw siya talagang inutusan, siya ay naggagwardya na lang, wala sanang disgrasya, tama siya. Hindi ho ba? Itong si Lawlaw talagang utak nito, medyo siguro mga tornilyo nito, medyo maluluwang. Susubukan natin tawagan to si Law, mamaya ng konti. In the meantime, si Michael muna kausapin. Michael, nasa kabilang linya ka ngayon, si Michael Fortesing, security guard na lumapit sa atin. Michael, kumusta ka na? Okay naman po ako, sir, ngayon. Okay, ikaw ba may trabaho pa? Nag-extra na lang po ako ngayon, sir, Anong ibig sabihin ng sa mga extra? construction. Sa construction worker po, sir, sa o kaya lumalaot, sir. Nangingisda sa Makatuwid. Yes, sir. Alright. Paano ka naging principal ng isang eskwelahan ng Cato National High School? Ikaw ba lisensyado or dinamitan lang ng gwardiya? As in drawing? Po, sir, job order po ako, sir. Pero wala po akong lisensya bilang isang security guard, sir. Pero ikaw ba'y naka-uniforme pag ikay nakatalaga as security guard? Hindi. Hindi po, sir. So, ang tawag lang sa iyo Naka-civilian lang po ako, sir. Alright, okay. Wala kang baril, wala kang batuta as in gwardiya sa eskwelahan. Wala po, sir. Parang inuutos-utusan ka lang. Yes po. Pero ang pinakatrabaho mo sa loob ng sinasabing Cato Elementary School, National High School, talagang magbantay. Anong klaseng pagbabantay yon? Magbantay po ng mga pumapasok at lumalabas sa eskwelahan, yung mga tumatakas ng mga estudyante. Nire-report Bulakbol. ko po yun sa aking record book. Tapos i-report mo kay principal. Yes, sir. Alright. Ngayon, nung ikay na disgrasya, ano ba nangyari? Ikay ba'y marunong magmaneho ng motorsiklo or nagpa-practice ka pa lang ng motor? Ilang taong ka na nagmamotor? Marunong naman po ako, sir, pero medyo binabawalan nga po ako sa meron po kasi po akong sakit na epilepsy, sir. Ay, At naku. aware naman po si Sir Lau doon sa Ay, aking naku. sakit. Pero dahil nga po sa boss ko siya, at gusto ko naman pong ma-renew ako sa aking trabaho dahil yun na nga lang po ang mukhang mas magandang trabaho para sa akin na magbantay lang po doon. At hindi naman po risky, hindi po katulad ng mga trabahong pinapasukan ko ngayon dahil tubig po tapos nag-extra po ako sa construction. Yun po. Sa Makatuwid, Michael, ibig mong sabihin, ikay isang epileptic, sinusumpong at Yes. bawal sa'yo magmaneho. Yes po, sir. Pero ang ginawa nitong si Ruben Lau, the principal, pinagmaneho ka. Opo, Alam niya sir. ba na ikay may epileptic? May epilepsy ka? Alam niya Epileptic po. ka? Ikaw Yes ba'y po, sir. Alam inatake niya nung po yun. nagmamaneho ka ng epilepsy nung nabangga mo ang motor? Hindi po, sir. Talaga pong nagloko ang motor na aking minamaneho. Paano nagmuloko? Parang humihinto po siya, sir. Tapos nung ipaparking ko po siya sana sa gilid, Oh, ito po ay biglang nagsilinyador mag-isa, sir. At hindi ko na po napansin kung anong nangyari. Parang nangyayari yung sa sadang nung araw na pating sasakyan, sabi nila nasaniban. Yung motor nasaniban yung sasakyan, na nawawala ng kontrol. May mga nangyari diyan. Alam ko nangyari diyan dun sa Montero ata na Mitsubishi noon. Pero okay na siguro yan. Anyway, so nung malaman ni Mr. Lau na ikay na accident, dinala ka sa hospital. Teka, may tanong ako sa iyo, Francis.
Ba't nabasag ang salamin? Anong tumama? Ulo mo, motor? Yung ulo ko po, sir, yung mukha ko po, kung mapapansin nyo, meron pa napansin po ko. akong Wala parang kang helmet? sugat dito. Wala Nag-hel- po, sir. Ba matibay yung ulo mo, pang wrestler yan ah. Pang UFC. Kasi pag ganyang katibay, hindi na alam mo sa wrestling, pinapalo-palo ng mga silya, nababali, kumbaga, baliwalang talab. Ikaw ba'y nag-wrestling nung araw? Hindi naman po, sir. Alam mo ang mga wrestling, kung minsan drawing lang pinapalo ng silya na yung bakal. Tapos, pero sa iyo, believe ako, nabasag yung salamin ng sasakyan nung nabangga. Ano, tumilapon ka, nag-dive ka sa loob? Hindi ko na po napansin, sir, pero ang last na Nawalan ka ng malay? ano po, hindi naman po sa nawalan ako ng malay. Parang nawalan na po ako ng parang ganun na lang po, sir. Nawalan ako ng malay sandali. Tapos na pinulot na lang po ako ng mga pulis na nandoon dahil nabangga ko nga po yung mobile nila. Tapos nagising naman po ako. After noon po, nandun na ako sa dinala na nila ako sa health center, sir. Hindi kaya inatake ka noon ng epilepsy nung nangyari yon? Hindi naman po, sir, talaga. Yun Hindi ka naman naman- po ang sinasabi nila sa akin, pero hindi ko naman po sasabihin yung hindi naman po talaga nangyari. At hindi naman po ako inatake, sa awa ng Diyos po yun. Ikaw ba'y kuminsan pag inatake ng epilepsy, paano ba? Nangingisay ka? Nawawalan ka ng malay? Opo, nangingisay po ako, sir. Pagkatapos Nawawalan ka po, ng malay? minsan nawawalan po ako ng malay o minsan po hinang-hina na po talaga ako pagkatapos. Hindi kaya, Michael, nung nabangga ka at natilapon ka, nawalan ka ng malay, inatake ka rin sabay? Baka nakita ba ng mga pulis yun? Nakita po nila ako, sir, at hindi naman po ako nangisay na yun pong usual na nangyayari sa akin kapag inaatake po ako. Hindi Okay. naman po ganun ang nangyari sa akin. Okay, sandali lang, ano? Okay, Nakita naman po nila. Okay, sandali lang, Michael, Mr. Lau? Okay, sinusubukan natin tawagan ngayon, ano? Kung meron at ringing lang ang telepono ni si Mr. Lau. Okay? Okay, dinadial natin ngayon. Susubukan natin at baka sakaling matiyempohan natin itong si Lau. Para tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon. Alam niyo mga boss, nakakaawa ho itong kaso ni Michael. Siya ho'y mabait na gwardya-gwardya lang, pero may karamdaman ho siya. Okay? Sa linya na ba to? Magandang hapon sa iyo, Mr. Ruben Lau. Sir, Mr. Lau. Mr. Lau, good afternoon, Mr. Lau. Yeah, sino to? Mr. Lau, good afternoon. Live ho tayo sa pambansang sumbungan si Mr. Ben Tulfo, si Bitag ho. Mr. Lau. Ano po yon? Mr. Lau, live ho tayo si Ben Tulfo sa Bitag, pambansang sumbungan. Kumusta ho kayo, Mr. Lau? Okay naman po. Alright, kumusta naman ang panahon dyan sa Pangasinan? Mainit ho ba? Ay umuulan? Medyo tumila na ang ulan. O, tumira ng ulan. Okay. Kumusta naman ho, Mr. Lau, ang iyong pagiging principal dyan sa National High School, Cato National High School, sir? Kayo ba'y magbubukas na or hindi pa? Ano ba kayo? Kayo ba'y kasama dyan sa online or face-to-face class, sir? Bali, hirap kami sa online kasi mahina ang internet. Hindi rin pwedeng face-to-face. Okay. Kaya module kami, sir. Module. Okay. O, kaya nga ho, sir, ako'y chinecheck ko lang kung kumusta naman ang gano'n. Sir, meron sana kaming itatanong sa iyo. Alam ho ba naging kaso nitong si Michael Fortes, yung sikyo ninyo na nadisgrasya ata? Pakilinaw, sir. Yung job order po natin, Opo, yun po, si Michael. noong December. Yes po. Nung nagbayad yun ng bill, na nasali niya yung nadisgrasya niya yung police patrol. Oo, okay. So, sir, natulungan ba ho ito ng eskwelahan tayo pagbayad ng electricity ng Cato National High School, itong si Michael Fortes? Ano po yan? Natulungan ho ba ng eskwelahan itong si Michael Fortes nung siya ho'y
nabangga niya yung sasakyan ng... Opo, natulungan po. magkano ho naitulong sa kanya, sir? Kasi parang lumalapit ho sa amin na wala ho siyang trabaho at nandoon pa rin ho na parang binabayaran niya, parang kulang pa ata. Sinisingil pa siya ngayon ng pulis ata doon sa kulang na 20,000, 29,000 atang hinihingi ng pulis. Nagbigay po ako ng 10,000 noon, sir. Okay. Nabalitaan ko nga, sir. Pero ang eskwelahan ho ba, hindi po pwedeng tumulong? Alang-alang doon sa taong inutusan po ninyo na naging mabait naman. Lisa, ay very cooperative pati mga teacher na tumulong o tulong. Okay. Nagtutulong kami ito, itong tulong. Okay. Pero yung sa police station, sir, gusto ko lang malaman, alam ba ng police station na etong nabanggang mobile na wala kayong maibabayad na? Bangkarote na ho ba yung Cato National High School? Opo, talagang ganyan po talagang public. Oo, talaga. so alam ho ba ng pulis na wala kayong na wala ho kayong pambayad na dagdag, kaya parang ang nangyayari pinababayad ngayon si Michael na wala siya, siya magbabayad ngayon ng ng 20 Hindi po ganun sir ang sitwasyon. Paano, sir? Nagbigay ako ng 10,000 noon. Opo. Sabi niyo nga ho Tapos, kanina. Tapos ni-require ko sila na sinabihan ko through my assistant na submit na nila sa opisina yung mga resibo na nagastos nila. Yung police po, sir, sa police or sa kay Cato? Ay kay Michael? Sa school. Sa school. Yung Submit ginas nila makapagbigay kami ng additional assistance. Okay. Pero doon, Hindi sir, sandali, matanong ko lang, yung police kasi, yung police na Innova na nabangga ho ni Michael ang likod, basag yung salamin, yan ho ba'y sasagutin ng eskwelahan? Kasi disgrasya ho yan, wala naman sigurong gustong mabangga, police pa yan, nakakatakot mabanggain yung mga police mobile sa panahon ngayon, di ba, sir? Wala naman problema pagdating sa ganyan, tulong-tulong. Kaya nag-uusap na kami na tulong-tulong. Yung bang police, sir, nakikipagtulungan na kinakausap nyo na magtulong-tulong kayo? Hindi, nabayaran na po yung police, nabayaran na yun. Nabayaran. So, ang hindi pa nabayaran, sir, yung gastusin na gamot doon kay Michael. Kasi epileptic ito, kay mga bagay na dapat siguro matulungan pa natin, sir. Hindi kaya? Opo. Okay. Ikaso, hindi sila nagpupunta sa school. Sir. Kaya ang pinuntahan nila sa barangay. Alright. Sir, ganito, para kami makatulong na rin, parang ang bawat problema sinusolve natin. Sir, kasalukuyan si Michael isang mangingisda na lang pa extra sa construction worker kasi hindi na nagtatrabaho po sa inyo. Ala na ho siyang pera. Michael, ano bang kailangan mo rito, Michael? Paano ka ba namin matulungan, Michael? Actually po sir, yun pong pinambayad sa police, inutang na lang po namin sa 5-6 sir. Sino Ngayon, nagbayad? Ikaw? Michael, Yes, ikaw sir. ang nagbayad sa police? Yes sir po, lahat po ng gastusin doon sa pagpapagawa ng sasakyan, gastos po namin lahat na inutang po namin. Yun pong Ikaw sinasabi mismo sa ni Michael, Sir sandali. Lau na Michael, sandali. Michael, Yes po, gusto sir. kong malaman, ikaw ang nagbayad nung nabasag na salamin sa likod na doon sa disgrasya sa police? Binayaran mo ng 29,000? Opo sir, kasi po makukulong po talaga ako kung hindi ko po mababayaran yun sir. Tapos po yung sinasabi po ni Sir Lau na 10,000 pinagputak-patakan po ng teachers para po sa medical ko po sir, para sa pagpapagamot ko sir. Aha. Ganun ba? Mr. Lau, paano to? Parang ang pulis pala naipit tuloy ito na hijack dito si Itong tamang salita, na hijack Hindi yung kapareho kay Willie na hijack talaga to si Michael nitong mga pulis diyan sa Pangasinan. Hindi mo ba alam to, Mr. Lau? Ano pong na-hijack? Hindi mo alam. Naraket. Kumbaga, naisahan. Dapat Hindi ko alam. pananagutan ho yan. Hindi nyo ba alam yung sabihin, principal na kayo, hindi nyo pa alam yung sabihin ng hijack? Na hijack, ibig sabihin, siyang nanagot. Siya ngayon ang sumasalo. Paano makakabayad to? Mangingisda ang trabaho niya ngayon. Construction worker, ECQ pa, MECQ pa, o GCQ dyan sa Pangasinan. Sabi mo, nakatulong ka, 10,000, binayaran niya, 10,000, paggamot niya lang.
Eh, nangutang pa siya sila sa 5-6. Mr. Lau, hindi ba dapat pananagutan natin to? Yeah, decided po kami na sumuporta, kaya hinihintay namin sila. Kaso sa barangay sila pumunta. Kaya Okay, sige, ganito. Eh, kaya nagpabarangay para makasiguro. Pwede po. At sa barangay kami nag-usap. Okay. Ayaw nila school. Ayaw ng school? Ayaw nila. Hindi, ayaw nila. Sinong nila? Si Michael? Oo, ayaw nila sa school kaya sa barangay. Okay, Ngayon, sige. pagdating namin sa barangay, Okay. inisit nilang yung resibo worth 14,000. Sabi ko, sagot ko na yan, bayaran ko na para wala ng problema. Sabi Alright, ko, sige. kapag sinaring ayaw nila dahil may tumatawag sa kanila. Sabi nila sa DepEd na lang. Kaya pumunta sila sa DepEd Division. Well, Mr. Lau, sandali lang, Mr. Lau. Paano pupunta sa eskwelahan? Sarado? Hindi po, nung December pa yan, 2019. O ngayon, kaya ngayon, baka pwede natin, sir, matulungan na lang. Kawawa naman lumapit sa O amin, sige sir. po, walang problema. Inihintay po namin sila sa school. Alright, okay, Bukas po yung Michael. School. Bukas po yung school. O sige, Bukas ang school. Okay, sandali Yes, lang, sir. Mr. Michael, bukas na ba palang school? sir. Baka matulungan ka ni Mr. Lau. Magkano hos Mr. Lau mapuproduce ng eskwelahan para sa inutang niya sa 5-6? Construction worker lang siya, mangingisda lang siya ngayon. At ang kanyang ginawa ay oras ng trabaho, ang kanyang kasalanan, naging tapat siya na trabahador, kaya lang medyo nagloko yung motor, parang pakiwari ko na nasaniba ng masamang spirito. Kaya yung ulo ni Michael ang tumama doon sa salamin. Bilib din ako sa ulo nito, tigas, kaya parang nabasag. Tingin mo? Opo, nung sabi nila sa DepEd na lang mag-usap, kaya punta sa division, nag-usap-usap kami, ibibigay na ako ng 15,000 additional, ayaw pa. Dahil ang gusto nila, sa DepEd Central Office daw ang aayos, kaya pumunta sila sa DepEd Central Office. Okay. Kaya hihintayin ko, ayaw nilang kunin yung 15,000, sir. Okay, Michael, ganito muna. Nagmamagandang loob naman, Michael, si Mr. Lau, ano? Kaya nakikita ko, siya mismo magpo-produce ng 15,000 at siguro naman sa eskwelahan lang yon doon sa parte. Mr. Lau, parang ito'y tulong na lang ng eskwelahan ninyo, tama? Yung 15, Opo. ambag-ambag kayo. Yung ibang balance ba ng 29,000 na inutang pa niya sa 5-6, kaya bang suportahan niya ng DepEd doon sa regional office na lang? Kawawa naman yung pobre, sir. Hindi naman kayo pwede ba yun? Sir, inihintay namin sila, sir. Dahil nung sa division yan, ayaw nila ng ganon. Basta mapilit silang sa central office, kaya naghihintay po kami. Okay, inaantay niyo sa central office. Okay, Michael, ganito Michael. Michael, pwede mo Yes, bang sir. bisitahin dyan? Mag-face mask ka, may face shield ka, pumunta ka sa opisina, doon sa principal's office. At para makuha Yes, mo sir. yung 15,000, maibayad mo rin sa 5-6 na kung saan inutang mo para doon sa nabasag na salamin, kay nadisgrasya na utos lang. Pwede ka bang para makuha mo? Mr. Lau, pwede niya ba makuha yung 15,000? Yes, anytime po. Dahil ibinibigay ko na sa kanila noon. Alright, Ayaw nilang sige. kunin. Ganito, Michael, pwede mo bang pumuntahan sa opisina ng Mr. Lau para naman kahit na papano, ito naman mabawasan naman yung utang mo sa 5-6. Okay? Nakunin mo muna Okay po, 15,000 sir. kaysa wala. Okay ba sa'yo? Okay. Okay, sige. Okay po, sir. Alam mo ngayon, mahirap ngayon ang DepEd. Kaya nga sila nagmamadali. Kahit na mahirap, pinipilit nilang buksan yung eskwelahan. Kaya tuloy, maraming buisit. Bakit ba nasabi natin? Sige, tingnan natin kung 15,000, magkano pang kulang ng 15,000? Another 15,000 pa, tama? Yes po, sir. Okay. Magmamatsyag ako, natitingnan ko, kasi kung sakali, gagawa tayo ng paraan, mananawagan na lang ako, kung sakaling, alam mo naman ng DepEd, kompleto, may budget yan. Ako, butas ang bulsa ko. Pero sakaling tatalikod ang DepEd dyan sa central office, o di naman kayo, sa regional ba yan, Mr. Lau? Wala pang action ng central office po. Bali, ang regional po, kaninang mga tanghali, may paabot na. Tumawag Okay. sa division. Kaya ang division naman tumawag sa akin. Inalam kung ano yung sitwasyon. Alright, sige. Inalam po yung sitwasyon, sir. Sige. Mr. Lau, ganito, papupuntahin ko na lang si Michael para kahit na papano, makaambag naman ng konting 15,000 pambayad doon sa tawag dito sa 5-6. Alam mo naman 5-6, tinutubuan yan. Kawawa naman, mangingisda lang siya ngayon, wala siyang trabaho. Doon naman, Michael, antayin muna natin. Magtiyaga ka lang,
Tingnan natin Yes, hanggang sir. sa mga 1 linggo, 2 linggo, kapag wala, gagawa tayo ng hakbang na para naman may sponsor ako na sasagot dyan. Ako na lang ang maniningil sa DepEd. Ano sa palagay mo, Michael? Okay ba sa'yo? Okay po, sir. Oh, Maraming Mr. salamat Lau, po, ano sir. kaya kung sakaling ikay magbibigay ng 15,000 at meron akong sponsor na, alam mo naman, yung sponsor magkakautang sa akin. Oh, ngayon, di ba, magkakautang sa akin ng sponsor, ibibigay ni sponsor kay Michael. Ako na ngayon ang maniningil sa DepEd para doon sa sponsor na magbabayad kay Michael. Pwede ba yun? Maganda yan, sir. Tulong-tulong na lang po dahil yun ang kasi pati yung mayor ng Infanta tumulong na rin diyan. Tumulong. Pero dapat yung DepEd dahil malaki. Ito pa naman yung matandang Briones na to, nagmamadaling buksan yung eskwelahan kahit hindi pa handa. Alam mo naman yan. Siguro baka makaambag naman yan sa palagay mo. Wala kaming makitang budget na pagkukunan, sir, kundi ambag-ambag kami ng mga teacher. Ang talagang Hindi, ginagawa namin. yung DepEd na, wag naman sa mga teacher, pareho lang naman kayo, mabababang sweldo. Bakit ang DepEd? Malaking budget ng DepEd Wala akong nakikitang nasisilip na budget regarding emergency ganyan sa Pagbayarin natin si matandang Briones, si Lola Briones, si Secretary Briones. Kami po, sir, sa school level namin hangga't maaari, sasagutin po namin. Naintindihan ko. Pero ako ganito. namin paabutin sa taas. Ganito, Michael. Hindi, kailan makaabot kay Secretary Lola Briones. O, Secretary Lola Briones, ito nabangga, isang empleyado dati ng eskwelahan. Baka makatulong ka dahil mga kung ano-anong nagmamadali kayo para makabudget kayo. Budgetan niyo to kasi kung hindi, ako maniningil sa inyo. Okay, Mr. Lau. Tutulong na rin kami. Okay, Mr. Lau? Po, salamat po. Tulong-tulong po tayo okay, para sige. po natin mga kababayan po. Pero ang pagtutulong ko, Mr. Lau, marunong ako maningil. Kung sino yung dapat singilin ko, si Lola Briones na lang. O Michael, kunin mo na yung 15,000. Pagkatapos mag-aabang tayo rito, tawagan mo kami. Kung sakaling hindi, maraming sponsor dyan. Pero may mga sponsor na marunong maningil At sisiguraduhin ko yung sponsor na magbayad sa iyo. DepEd, may budget ang DepEd hindi po pwedeng wala. Okay? Okay ba sa iyo, Michael? So, kunin mo muna yung 15,000. Kami nang bahala doon sa mga natitira. Para nang sa ganon, hindi ka na muna hahabol-habulin ng 5-6. Okay sa iyo? Okay po, sir. Okay, Mr. Lau, Paano nagpapasalamat po, ako sir, sa kung- pagtanggap. Mr. Lau? Yes, online po. Okay, nagpapasalamat na rin ako sa iyo sa pagtanggap ng tawag namin, Mr. Lau, ha? Papasalamat din po ang papunuan po ng school sa concern niyo po. Maraming salamat po, sir. Okay, sige, Mr. Lau. Okay, sige. Thank you, Michael. Okay, mag-antay-antay ka, Michael, na pasok na yung problema mo sa amin, hindi ka namin papabayaan. Lagi ako may Maraming formula. salamat po, sir. Kuminsan parang natutok ako magbabayad, tapos sisingilin ko si Secretary Briones. Ano sa palagay mo? Dagdagan natin, doblehin natin, may interest. Kasi parang 5-6 din ang dating ko. Okay ba sa iyo yan? Okay lang po, sir. Nakatawa ka na. Yan ang gusto ko sa'yo. Relax. At least nakilala mo na ako ngayon, okay? Alam mo na kung kanino ka magsusumbong. Wala nang ganyang klase. Alam mo kasi maraming cheche boreche yan. Pero dito pa lang, kukunin mo muna yung 15,000 doon na sinabi sa principal at yung mga natitira doon, gagawa natin ng paraan. Pero hindi ko muna ilalantad kasi baka maraming maglalapitan na rito, pati ayuda dyan, hihingin sa akin. Ala ako butas bulsa ko Pero para sa iyo, iba ang sistema namin. Okay sa iyo, Michael? Alright? Okay po, sir. Maraming Hindi salamat po. Hindi pa tayo tapos dito, tututukan ka namin. Okay, Michael? Okay po, sir. Maraming salamat po, sir. Tsaka ingat ka, sa mangingisda, baka mamaya atakihin ka ng iyong tawag dito, epilepsy, malulunod ka. Alam mo ba yan? Ikaw ba, pag nangingisda ka, mag-isa ka lang or may kasama ka? May kasama po ako, sir. Pero tinitake ko na rin po yung risk kasi para sa pamilya ko, sir. Kasi wala po talagang income sa ngayon. Kahit gusto ko pong mag-business na lang po sana, pero wala po talagang income sa ngayon. Hindi makaipon ng pang-pondo, sir. No, kaya pag manawagan ako kay Willie, Tutok Willie Rebillame, tsaka kay Tul Rafi, tsaka kay Tul Erwin, pagsama-sama na pag hindi ka nabusog ng husto dyan, Sus Maria Josep. Ba't ko nasabi sa ere ito, Sus Maria Josep? Higit sa sumbungan, imbestigahan at namang reklamo, ginagawa ng solusyon ng Bitag. Ito ho ang pambansang sumbungan sa Ben Tulfo, si Bitag ho.